makikita mo na marami na gano. Marami silang nagbuhong dito. Ayun. Yan Finlex na. Pero itong lugar na itong mga kabossing, pinapanga talaga. Yo, good morning mga kabossing. Magandang araw po. Araw po ngayon ng Sabado. Welcome po ulit sa aking munting YouTube channel, Bossing Robert Official. Ngayong pong araw na to ay natuluyan ang high ace na ito na road test. Dahil kung matatandaan yung mga kabossing, ni-road test ko sana ito, nakasama ko yung anak ko. Kaso, inabot kami ng traffic dyan sa sa Aguinaldo Highway dahil may ginagawa dyang yung Calax, kaya hindi natuloy. So ngayon pauwi kami ng ng Batangas, Agoncillo, doon po sa puntod ng mga magulang ko. At siyempre undas po ngayon, November 2. Dapat po ay kahapon, kaso alam ko na pagka ganong mga date masikip, kaya mas pinili namin yung ados. So ayan, ngayon po ay nandito na kami sa part ng Amadeo. At so parang ngayon naman ay parang okay naman. Tingnan natin dahil malapit lang natakbo natin. Siguro dapat mahintay natin. Kung tayo makarating ng Batangas na walang problema, ay pwede natin sabihin na okay to. So yan, kasama ko yung miss ko at saka yung dalawang anak. Hindi na nakasama yung yung mag-ina, yung anak kong isa, may anak na maliit at tinatamad daw siya at malikot yung anak niya. So try natin ngayon. At syempre double purpose ng mga kabossing, road test plus punta tayo sa puntod ng ating mga magulang. Yan po yan sa part ng ng Agoncillo, Batangas, kung saan isa rin po yan sa mga nasalanta ng bagyong Christine. So makikita natin kung ano kaya ang sitwasyon nun ngayon. Siguro naman ngayong mga panahong ito baka naman mga nalinis na yung ibang mga parte, pero ang alam ko maputik pa rin. Samahan nyo ako mga kabossing, uwi tayo ng Batangas. Mga kabossing, iba ko ng usapan. Napapanood ko doon sa TV at saka doon sa mga post sa social media. Sobra pong naapektuhan yung bayan ng Laurel at Talisay. So meron pong part doon na hindi lang sa baba, pati doon sa mga sa kabundukan, marami pong nag-landslide. Mas matindi yung nasa baba kasi talagang natabunan yung mga bahay nila at maraming nahukay na hinuhukay pa until now na bangkay sa mga tao na natabunan. So hindi rin na prepared, ayun, hindi expected na ganun babagsak yung ganung kalaking landslide at saka baha. Mga kabossing, ako po ay laki ng Batangas at dyan sa lugar ng itaas ng Laurel. Pero sa experience ko, mas malakas po yung bagyo ng araw At na-experience ko pa dyan na isang linggong walang tilaan. Na pag bumaba kami ng bahay namin, yung lupo namin halos tagos hanggang tuhod, yung parang nakamunoy ang lupa. Pero hindi po nagkakaganon mga kabossing, hindi nagkakaganon. Hindi namin na-experience yung gumuho ang mga tross. At saka nakita ko mga kabossing sa sa mga video, ang daming troso ang daming kahoy na
na daladalang pababa. Ibig sabihin yung mga kahoy na yon, mga pinutol na pinabayaan, kaya dadala ng baha nung magkaroon ng malakas na ulan. Obserbasyon ko lang, ewan ko kung magkakamali mga kabossing, ang dahilan po niyan ay yung pagkakadevelop ng part ng itaas dyan sa may Tagaytay, o yan sa may part ng katabi ng Laurel na Alfonso ba yun? Yung overlooking doon, yun mga tinayuan ng ibang establishmento tulad ng una pa man mga kabossing, yung i-develop na yung Esplendido. Yung pong part ng Agoncillo talagang biglang binaha eh. Then nadagdagan pa yung katabi, yung Twin Lakes, na ayun, sobrang experience ko ng mga kabossing yan nung araw. Mahina pa yan si Christine eh. Talagang noon naranasan namin na talagang isang linggo kung tawagin namin siyam-siyam, walang tilaan. Yun naman si Christine, bagamat 3 araw, kaya lang sobrang lakas naman ng ulan. Kaya lang hindi ko ma-imagine na matabunan yung bayan ng Laurel, yung munisipyo ng Laurel eh, halos natabunan eh, yung poblasyon. Kaya yan na siguro ang epekto ng ng yung ginagawa ng mga taong pagsira sa inang kalikasan, na siyempre dapat siguro kung magde-develop tayo, tingnan natin kung hindi pa makaka-apekto sa mga katabing lugar. Andyan na yan, siguro dapat ayusin na lang yung siguro yung yung takbuhan ng tubig na yan, yung drainage, para hindi kung saan nagpupunta yung tubig. Ito talagang malakas yung ulan na si Christine eh, sobra. At kahit na yung dating hindi gumugo ay napaguho niya, makaiba. Pero siguro kung hindi nasira yung mga kagubatan, magkaroon man ng bahan, di ganon. Halos bumaba lahat mga kabossing yung mga kahoy na pinutol doon sa baba, sa tabi na ng dagat, sa lake. Yan naman ay yung speculation ko lang sa aking sa aking naiisip lang na dahilan, pero hindi rin naman ako nakakasigurado. Pero yun lang eh, kaya kasi sabi ko nga sa inyo, dyan ako lumaki sa lugar na yan. At ngayon ko lang nakita yung halos yung bundok may daladala siyang yung baha, may daladalang may daladalang mga troso. Kaya pag baha, daladala yung mga kahoy, pag bumangga doon sa mga tulay, wasak ang tulay. Kaya talagang pwede kong sabihin na tao na rin ang sumira dyan eh. Dito tayo sa part ng Amadeo na lagi nyo nakikita sa sa mga vlog ko. At tingin ko okay naman itong sasakyang to, dahil sa totoo lang mga bossing, wala akong tiwala dito sa high ace na ito. Gabaan na nga to nung mabili ko stock, then napabayaan talaga. So, tapos mukhang matagal na hindi napaandar, kaya minsan pag may nag-inquire, sabi ko tingnan na lang yung mga kung okay sa inyo, kayo nang bahala maghusga, at hindi ko pa pwedeng masabi na okay ito. Pero pag ito na road test ko ng
back and forth ng Batangas, pwede na sabihin na okay ito. Kaya mga kabosing, nandito tayo sa May Alfonso at ayan, so para talagang maayos naman mga kabosing. Medyo nagkamali tayo na spekulasyon din sa sasakyang to dahil yun nga, tulad ng sabi ko, parang wala naman akong tiwala. Ay, sinipay na naman tiwala dyan dahil nga stock to. Then nung umadra to ay pangit, namamalya pa. Yung pala yung ano, yung sakit ng injector ay naglurus, kaya nagkakaganon, kaya nag-check engine siya. So nung mapa-scan ko ay nga daw isang pirasong injector. Bale, andito na tayo sa Alfonso at malapit na tayo sa ano, sa highway, sa Aguinaldo Highway, crossing ng Alfonso. Try natin mga kabosing na tingnan nyo ano, yung baba ng Laurel sa taas, kung anong hitsura. Bale, first time kong ano, mula nang bumagyo, oh my goodness, traffic. Ay, ngayon lang ako nakataas. Ang pinag-aalala ko mga kabosing, yung pong cemetery kung saan naka-imlay yung mga magulang ko, medyo mababa rin yun. So wala naman akong balitang ano, binaha, pero halos katabi na rin yun yung mga binahang lugar eh, yung cemetery yung sa Agulsillo. Sana naman di na-apektuhan. Ito mga kabosing, sa part ng Tagaytay na to ay pag bumabagyo matatakot ka, kasi experience ko dito, naabutin ako ng bagyo dito, ay sumisipol yung ano, yung hangin na nakakatakot pa rin. Kaya nakakatakot din dito pag malakas ang hangin sa part ng Tagaytay. Palibasa, mataas na lugar ay talagang salong-salon niya yung ano, yung hangin. Kaya mga kabosing, dito tayo sa ano, part ng Dayap yata to, at medyo naihilang tayo. So tingnan lang natin yung baba. Baba dito oh. Ayan, yung Twin Lakes. So talagang makikita mo na marami nagano, marami silang nagguhong lupa oh. Ayan oh. Hindi kasi makita pa to, marami nang gubuho. Yan Twin Lakes na yan, marami talagang yung mga galing na tubig dyan sa Twin Lakes ay dyan ang bagsak sa puntang Laurel. Wala namang pupuntahan kundi sa puntang Laurel eh. Kaya ano, marami talaga nagbuhong ano, mga part ng lupa dito. Kaya mga pansin nyo, Twin Lakes. May pag nakulay po na naman mga kabosing, hindi ko alam kung galing sa bulkan yan eh. Ayan dito kumakain sina kapanalig ng ano, sina kauton ng Paris, di sa Parisan yan. May mga bahay pala sa mga ilalim na to. Medyo madilim mga kabosing oh. Parang hindi makita. Kala ko kanina ano, ulan. Hindi pala. Pagsya. Ay, tama to. Kaya mga kabosing, dito tayo sa ano, sa may parang sakop pa rin ito ng Twin Lakes, itong Oman Hardin.
napakarami pala talagang mga part na gumuho na lupa dito. So, ang tingin ko naman dyan, hindi naman dahilan yan ng ano, talagang sobrang laang inilambot ng lupa. Ayan o. Talagang kung mapapansin nyo, ang tubig na baha ay galing po dito sa kabundukan to, sa side na taas na to. Kaya kung ano-ano mga troso yung makikita mong dumating yan sa parte ng Laurel. Ayan o. Bali, lahat po ng baha, tubig, ang takbo po ng ang daloy ng baha dito ay papunta po sa ano, yan sa baba sa Laurel, yan sa may puntang dagat na rin talaga. Kaya grabe. At ang dami rin gumuho na lupa sa mga nagiliran ng bundok. Hindi kasi may susum eh. Pero kung may susum mo dito, talagang ano, kitang-kita mo ang naging epekto ng mag-stick. So, nang tayo naging ay medyo late, ano na, ilang araw nang nakalipas. Pero pagkabagin daw dito, talagang pati ito apektado rin. Kaya dapat maalagaan yung lugar ng ano, ng itaas na ito. Dapat hindi talaga kinakalbo para hindi magkaroon tayo ng bahaan. Yung tawag dito, magkakalapos sa erosion. Yung talagang tubig dito, wala namang pupuntahan to. Kung sa may parte ng Laurel at puntang Talisay na yan, Agoncillo. Medyo madilim ang mga kabosing. Hindi naman naapektuhan yung ano, yung ano nila doon. Kasi mga kapatid yan, hindi naman ho. At dahil sila naman ibaba na ang esplendito. Ang mahigpit ito sa bayan, doon sa... Mahigpit siya, pati yung munisipyo parang natabunan, ano? Ayan nga ho. Buti hindi na-apektuhan yung sa inyo. Ay hindi ho, dahil mataas. Dito lang sa may esplendito tsaka, malapit kami. Dyan? Oo, doon kami malapit, sa esplendito tsaka. Kaya hindi kasi yung ano. Ay, okay, napakadalang ano. Kasi, Magbibigay kayo ngayon ng magkano. bayad tayo ng utang, pero Yun lang kayo sumama. si ano, Kauto, muntik yung inabot ng baha. Oo, ngayon pinipigilan namin umaga ngayon. Picture lang. At lang, baba, yung baba. Pinipigilan namin. Alam niyo yung ano, nung pagkatapos niya makaalis, lumalim yung ano, baha. Oo nga. Sabi ko kung inabot Kauto yung tricycle mo, wala na. Tumulong pa daw siya ng pag-anot para lang makadaan. Hindi, talagang Sadya daw siya ano ibalong na lang, naman siguro siya. ang pagitan ng baha, mga 1 oras lang. Kaya nga. Saan ba pumunta si Kauto? Saan pa? Hindi pa, di dumaan sa law eh. Oo, mga gano'ng nakaipa sa inyong baboy. Ay, no. Nagusto Kung mo may, gusto ng lakas kung may nga, 1 oras pa o mga 1 kalahating, wala na yung tricycle. Kaya Hindi nga. maabutan yun. Sadyang, Ay mga troso ka, ano? sadyang yun ang sabi ni Kauto nung pagdating dito ko, kwento talaga daw sa'yo na malukap. Oo. Na malukap daw Iba naman sa lakas ng ulo ng... Ay, noon daw sadya daw kadadaan lang, noon daw talaga Grabe naman. nagbagsakan. Nagbaha ngayon, ano? Kaya nga ho, ngayon nga ho, kahit mano dito. Hindi naman katumiran, hindi man nangyari yung ganyan. Oo, ngayon lamang talaga. Talagang, Awa saka yung itong lugar na to, yung kabila, yung sa mid-20s, ang daming gumuho. Oo. Ilang araw bang ulan dito? 2 araw lang. Malakas Kaya ang talaga. lang, tuloy-tuloy. Saka malakas. Oo, bago Sobrang lakas sabay ng yung hangin. Pero nung Yun araw, ang nakakatakot. naulan din naman, nakapagin rin naman dito eh. Pero hindi naman gano'n. Takot yung makikita mo sa ano. Tsaka may mga kahoy. May kalagda ng mga troso. Galing siguro dito sa taas. Tsaka kahit nga daw doon sa kapatagan talaga. Nakakaaway mo sa baba. Oo. Matabunan. Meron din sa aming mga lugar na, meron mga bundok na yung mga pamangkin ko. Konti na lang at bubuho ng bahay.
Sa mahabang gilid. Oo nga daw, doon sa isa pa. Sa daw ang daan. Putol doon ang daan. Matatakot ka daw na tumingin. Putol. Lakad na kami. Ay, sa At ano, hindi na kami tatagal at baka masikip. Siguro naman maluwag-luwag na ngayon, di katulad kahapon. Naulan ba kahapon dito? Hindi. naman, hindi yun. Ah. Pero kulimlim, walang tanghali uminit talaga. Na ano ko kasi pagka November 1 dito, napaka-skip sa ako dito. Halos kong palit ng mukha. Dahil laging adus ako napunta. Para maluwag-luwag. Lalo na limit. Kaya hindi Ay. hindi makapunta. Kami ano na, nasa abutin na. Yung mga ano, yung mga... mga kabusing dito na tayo sa may ano, Fantasy World. Hindi na ako dumaan ng ano, doon sa amin sa bahay namin, doon sa loob ng Fantasy. Diretso na kami ng ano, ng sementeryo. Dito na tayo sa ano, sa Lemery, at malapit na tayo dito sa lugar kung saan bumaha ng sobra dito sa ano, parte ng Lemery. Bali talagang ano, sa tingin ko talagang napalambot ni Bagyong Christine yung lupa dahil ano, ang daming buho. Hindi siya totally talagang ano, sobrang lakas ng volume ng tubig. Sa loob ng 2 oras napaguho niya yung mga, kahit yung original na lupa talaga ng ano, ng bundok. Yung part na ito ng mga abusing ano, kaya malikabot. Ano yan, mga tira-tirahan ng mga putik na natuyo na. Yan itong mga kabosing. Ito talagang binahatong lugar na to. Nalinis na lang to siguro, kaya ganun mga lupa sa tagilid oh. Ayan. Kasi mga kabosing, ang pinakamababa part ng lugar na to, kaya lahat ng baha galing bundok ay talagang dito bagsak. Pero itong lugar na ito mga kabosing, noong pamad, binabaha na talaga to. So ngayon pa naman na talagang na-develop na yung itaas, at saka talagang ano, sa tingin ko sobrang lakas ng volume ng tubig. Kasi yung ibang bundok kahit may kahoy talagang bumagsak eh. Ayan oh, daming mga itong lugar nito mga kabosing ay ano, lubog. Ayan o. Ayan ang mga kotse o, sira-sira. Yan, kalimitan yung mga sasakyang yan, wala, sira na siguro yan, yung ibang yan. Ayan o. Ayan, mga tira-tirahan ng bahayan, lubog sa bahayan oh. Ito yung naapektuhan din sa lugar na ito ang naapektuhan din sa lugar na ito ng Agoncillo. Ayan. So ngayon ay patuloy ang kanilang ano, clearing operation. Yung ibang sasakyan ay hindi na nakubuha.
Wala ka naman pagtataguan dito mga kabosing. Lahat ay binaha ang lugar na to. Patulad yan, oh. Yan. News na yan. Sayang itong bihis itong mga kabosing. Siguro to ano to, mga 2017 model. Oh, lubog. Lugar itong mga kabosing, ito yung catch basin ng ano, nakagulsin din talaga. Lupang maapektuhan din talaga itong lugar na to. Ayun o, kalahati na lang yung natira sa terrace mga kabosing, oh. Pero itong lugar na itong mga kabosing, binabaha talaga. Buksan mo bintana para makuha. Parang apektado talaga. Itong ayaw-iyaw to mga kabosing, itong lugar na to, iyaw-iyaw part dito. Hindi ko alam kung nakakasakop dito ay Lemery o Agoncillo, pero iyaw-iyaw to. So meron dito parang may baha talaga dito pagka naulan. Kaso yung baha may daladala ng lupa, kaya yan ang kapara-para na. Bakit kayo? Bakit? Sige, papalik. Ano nangyari? Bakit? Ano nangyari? Lalim yata. Kasi nandito na kami sa ano? Anong tawag ito? Sa ngayon? Ito ba ang tawag dito? Ha?
Kami lang ang tao dito, siguro kahapon pang yung mga dumalod kahapon. Eh ako naman, medyo tapos sira pa yung daan namin. Papunta dito na nahulog nga yung sasakyan ko sa ano sa lubak eh. Kaya nag-ano ako, ngayon na lang ako, ados nagpunta para hindi masyadong masikip. Walang walis? Walang walis eh. Napakahirap ng timing no, ano, malandas na to. Masira yung daan, baha. Kala ko mababandak pa ako sa ano eh. Tapos siguro maraming tao dito. Abon yan. Ito nga, dyan. Hindi ako. Mga kapusing, pauwi na kami at galing na kami sa sementeryo at diretso naman kami ng Nasugbu. Hi naman vlog. Hi. Uwi na kami. Rap dito mga kabosing, ang sementeryo ay nilalakad palabas, ayaw magpapark sa loob. Kaya mga kabosing, pauwi na kami. Bali, ang direksyon namin ay Nasugbu. Galing na kami na Dulcillo at hindi rin kami dadaan ng ano, nung doon sa Fantasy. Ang ikot na namin ay Nasugbu, going to boundary ng Batangas at Cavite. Ito ay highway bound to Kalaka to Balayan, Tuwi at saka hanggang Nasugbu. Yung mga kabusig, dito na tayo sa ano ba to? Kalaka ba to? Balayan na. Balayan na to. Dito na tayo sa Balayan. Dito tayo sa may part ng South Point Science Park. Diretso to ng Nasugbu mga kabosing. At kaya na sinabi ko, full spike nung ano to, itong high east na to. Halos sa ilang oras na kami natakbo ay ganun pa rin. Ang aircon ay malamig, wala namang problema. Siguro naman ang road test na ito ay sobrang haba na. Kaya ano, so mamaya samahan nyo ako mga kabosing hanggang doon sa Nasugbu. Sa lugar na ito mga kabosing, mapansin nyo yung mga tricycle andun sila sa gitna. Ang iniisip siguro nila ay ang pass lane ay yung gitna. Ang dito sa triliran siguro kinaugalian na niyan, talagang hindi yan tatabi. Ang delikado dyan pagkagabi at may nabwisit na mga truck dyan, sabitan yan. Kinaugalian dito sa lugar na to. Basta dumaan ka dito, tinatabi yung mga tricycle, doon sila sa gitna. Talagang ikaw ang mag-a-adjust. Kung meron man sa tabi ay mabibilang mo mga kabosing. Pag binusinahan mo pa yan, yung pa mga galit.
Hindi ko alam kung sino nagpauso niyang ang pass lane nila ay sa gitna. Eh, highway to. So, ikaw na lang mag-a-adjust talaga. Mga kabosing namin sa Nasugbo. Dito na. Ay, palitan mo na lang. Tapos sexy. Yung sabaw niyo. Chicken. Dito kami sa ano? Fried chicken ko lang. Wala nung sisig. Ano yung kanin nyo? Wala kayong food platter? Meron pong platter. Food pork. Dito pork. Dito pork. Platter na tayo. Ay, kulang yun sa inyo. Dito pork yun eh. Kaya pa tayo. Pag extra rice na lang kami. Dalawa extra na rice. Isa kong platter, dalawa kang rice. Tapos yung drink. Kung ano na lang. Ice tea po, tsaka Mountain Dew. Mountain Dew na lang. Ha? Mountain Dew. Incan po. Incan yun. Ano? Pepsi. Ano lang po. Ano na lang po talaga. Ice tea tsaka Mountain Dew. Yung ice tea na, yung ice tea. Ice tea. Ilan? Wala po ng picture. Wala pizza. Dalawa lang. Dalawang ice tea. Okay na po yun. Wala doon. Sisig. Chicken fillet. Chicken teriyaki. Chicken fillet. Ay, mga kabosing, dito kami sa ano? Ano nga ito? Ano? Diligan? Diligan. Napunta kami ng gutom sa Nasugbo. Napasubo yung aking high ace eh. Napagaan kami sa mga baha. Nadaan kami sa baha. Sira pa rin mga kabosing yung daan sa Agoncillo. Kaya medyo dali yung ating nasabit yung baba, pero okay na naman, wala namang gasira. Kaya naman tayo mga kabosing. Tignan mo dyan. Gano'n na kaya yun yan? Ito na. Sige. Nakabili tayo mga tayo. Tanghali ang hapunan na. Ano ito ma? Chicken. Pili ka nga ano na lang mo. Mami, yan. Gravy. Babot ko na. Tapos kami kumain. Ito yung ano, tanghalian namin. Anong oras na? Alas 3 na? Alas 3 na yung tanghalian namin. Yan. Ate Tan.
tayo mga kabosing sa ano. Giligan. Giligan restaurant sa Walter Dutch Market.